ang reason why we flew to Vietnam ay ang aking craving sa bún chả. First order of business, ang reason why we flew to Vietnam ay ang aking craving sa bún chả. So let's try this bún chả Dak Kim, a Michelin selected restaurant here in Hanoi. Guys, natupad na yung dream namin. Well, dream ko na kumain dito sa side lang ng street. Tapos, ayun, favorite food ko pa here. Ayo. So, guys, ang lasa niya, itong broth niya, para siyang patis na may tamis. So, ang ginagawa, the usual is like itong fried nila, we need to dip it sa sauce. Fried spring rolls ito. Pork or beef. Can also get veggies, guys. Tapos i-wrap mo sila. Yum. Kain sa side street ng Hanoi. Yum. Ayan guys, tinuruan tayo ng local na katabi natin na tatay. So may maliliit na bowls here. So maglalagay ka ng konting soup dito sa mini bowl. Para daw din mo. Yan, para dyan na yung soup mo na sausawan. Tapos kuha ka ng iyong noodles, rice noodles. Ang laki guys. Hindi rin pala pwede dito na isang order lang. You have to get your own. Yan. Okay. Tapos you have yung mga pork on the side. Ang sarap. Kung mahilig kayo sa noodles like me, go for it, guys. Kuha tayo nitong fried spring roll nila. Dip natin din sa same sauce. Mali yung ginagawa ko. Ang sarap, guys. Tama nga naman sa bowl mo na ilagay yung Oo nga. soup mo. Dagdag tayo, guys, ng soup. Ng sauce. Yan. Tama naman. Tapos kuha ka ulit ng noodles mo. I-dip. Guys, ibang experience to. Kain ka talaga sa labas. Literal. Tapos nakaupo ka lang sa mga bangko. I love it. I love it. And take note, this is a Michelin Bib Gourmand restaurant here in Hanoi. Sarap. Guys, naubos ko na yung noodles ko. Nasatisfy ko na ang craving natin for bún chả. Siguro pwede na tayong umuwi. I'll show you guys our bill. Total of 170,000.
dong or 300 pesos. 400 plus. So yan guys, satisfied na ang craving ko. For only 377 pesos, nakain na natin ang ating inaasam-asam na buncha. Kasi wala talaga akong makainan sa atin na ganun yung lasa. So kung naghahanap kayo ng buncha place, this is one of the best here in Hanoi. Come here at Buncha Dak Kim. Magta-try pa tayo ng ibang buncha dito. So I'll be giving this one a 9 out of 10 muna. Dahil may mga itatry pa tayo the coming days. So, okay, na-enjoy nyo ba yun? Comment down below. Okay guys, naibaba na tayo. So, we'll be eating another buncha here in Hanoi, Vietnam. Cause kung hindi nyo alam guys, buncha is one of the local street foods dito na sobrang sikat. So, kakain tayo pati bukas. May kakainin na tatry tayo. So, pasok muna tayo. Dahil it's 9:30 hanggang 10 lang sila. Okay. Kailangan nyo lang magpaa. Iiwan nyo yung inyong sapatos sa labas. Excited ako guys. Baka medyo hindi nyo lang ako rinig kasi may mga grupo dito na puro kami foreigner dito sa mga western sila. Tapos kami naman yung foreigner na Asian. Dito sila nag-hangout kasi nga tinitingnan ko dito sa Hanoi parang konti lang ang late night dinner places nila. So itong buncha na to, sikat ito guys. Bunchata. And open siya up until 10 o'clock. It's now 9:40, so makakakain pa tayo ng masarap. And then later, kapag kanabitin pa tayo, si Jello daw ay mag-mimishu. Favorite naming milk tea yan dito. And ako naman, magde-dessert ako dito ng kanilang black rice pudding with yogurt. Okay? Exciting. Gutom na ako. Makakain ko na kayo lahat sa gutom. Late dinner. Ang huling kain natin kanina pa ay 12 noon sa buffet. So, ayan. Guys, dumating na ang ating rice noodles. Tig-isa kami ni Jello. And then always naman, laging may dahon dito. Kain ninyo yan. And then ang aking favorite na green tea pala yun. Yan, ang tea nila. Gusto ko yan yung mga walang tamis. And then later, pwede nyo lagyan yung buncha nyo ng garlic and ng chilies. Favorite ko talaga to guys. So, ang buncha guys, paano mo siya kakainin? Meron siya na vermicelli rice noodles on the side and then you dip it sa kanilang sauce. Ang sauce nila guys is on the patis sweet side ang lasa. Tapos may carrots, may parang radish, and then meron siya guys na meatballs and grilled pork. And then meron din tayong spring rolls on the side. Yum! Tikman muna natin guys yung soup bago ko lagyan ng timpla. Ang sarap. Sarap, ang sarap. Anong mas masarap? Yung sa daking o ito? Ito, no? Mas malasa. Lagyan na natin ng chili. Sila, nag-add pa sila kasi masarap. Guys, kakasimula lang namin kumain sabay-sabay. Tingnan natin ang spring roll. Pakapa. Meron tayo ditong seafood, may pork, meron din chicken spring roll. Dip natin, guys. Tingnan natin. Sarap. Sarap niyan. Very good. The best. Very good. The best buncha ever. Guys, dyan lang kayo. Sobrang sarap.
Okay guys, saktong-sakto ang dating natin. Nag-last call na sila. Sobrang sarap ng kain namin ni Jello guys. Ito in-order namin guys, parang nasa 400 pesos lang siya. Dalawa na kami nun. Di ba sa Japan natin, ano lang yun, isang ramen. Pero dito, sobrang perfect. Solid. Hindi lang dahil gutom kami, pero malasa. Ang lalaki ng meat. Last part na. Sobrang sarap. Guys, sobrang sarap. Tadaan! Tapos na. Guys, rating natin for bunchata. If you're really craving for buncha like me at gusto nyo matry ang one of the famous local food nila here in Hanoi, go check out their buncha. I-try nyo. Dipping noodle siya, guys. So, nakita nyo naman kanina kung gaano kasarap. Ang lalaki ng meat. Tamang-tama lang yung portion ng noodles. Tapos yung soup, saan ka magdidip, malinamnam talaga siya. So, ako, kung i-rate ko siya, then nung kinain natin nung isang araw, this is a 10 out of 10 para sa panlasa ko. So, ikaw, honey? For me, this is also 10 out of 10. So, malasa yung meat, sinabi nga. Tapos yung noodles niya, enough yung ano niya, parang portion niya doon sa, kumbaga busog ka na afterwards. Meron kasi mga buncha na pag sinerve sa'yo, ang daming noodles, tapos onti lang yung meat. Soup, so ito yeah. parang perfect. Tapos ang the best dito yung spring rolls. Na-try namin lahat, seafood, chicken, tsaka pork. Lahat masarap, guys. Masarap. Kunin nyo yung number 10. Ayun. Yes, so yan, i-try 10 nyo. lahat. In-order namin number 2 and number 10 para yung isa grilled pork lang, tapos share na kami sa mga spring roll. Perfecto. Very good. For our next stop, nakarating na tayo sa ating last but not the least destination, guys, a Michelin Bib Gourmand here in Hanoi, Vietnam. We're here at Bun Cha Hoang Lieng. This is also known as Bun Cha Obama, kung saan kumain si President Obama and Anthony Bourdain. Pakita natin ang picture dito nila and I'll be showing you kung saan din sila umupo. So, tara! Ito yung elevator na. Yan, guys. Michelin. This is a Michelin Bib Gourmand. Dito kumain mismo si President Obama. So, pin-reserve talaga nila yung area. Dito, guys, kami kakain para ang view natin. Kunyari, magkakatabi tayo nila President Obama. Ito, katabi ko naman si Vice President. Pag na-promote ako, hindi pa ako president. Oo. Senior muna. Vice president pa. So, mas mataas ko talaga. Bakit pa President. Yan, naka-preserve katabi natin. Kinikilig ako. Bukod guys na kumain ng presidente dito, kasama niya pa ang legend sa food scene na si Anthony Bourdain, guys. Yan ang mga idol natin sa kainan. So ito, binigyan na tayo ng menu. Ang menu nila, guys, meron silang Bun Cha Obama at 130,000. May kasama na siyang beer. Kaso hindi naman ako nagbi-beer, guys. So order tayo ng separate muna. Ito naman ang kanilang mga drink. Guys, nasa ira na kami ni Jello na count your blessings na talaga sa mga natitira namin minidro. Pero guys, sobrang mura. Ang pera na lang kasi namin, ang natira ko na pwede namin gamitin is nasa 110. Tapos may extra kaming 200,000 dong pang bigay kasi namin yung pang tip namin. So, ayan, saktong-sakto. Alam nyo ba na kapag ginamit nyo ang wet tissue nila dito, this is 3,000. May wet wipes naman ako, so hindi natin gagamitin. So, para sa 7 pesos. Saktuhan na lang. Oo, parang hindi na kami mag-withdraw pa, guys. Ano lang, Baka saktuhan. mamaya makarami, utang kami 8,000 dun. Oo, mga dito, maganda na naman kami. Baka kami ay utang-utang na naman. So, yun nga, itong restaurant na to, guys, ay binisit ni President Obama in May 23, 2016. Ayan, may mga Pati yung photos. inupuan niya, guys. Pati yung inupuan niya, naka-preserve. Yes, pin-reserve nila. And Michelin Bib Gourmand ito in 2013. So, sa trip natin na ito, 3 Bun Cha ang tinry natin. Bun Cha Dak Kim, Bun Cha Ta, at Bun Cha Hoang Lieng. So, mag-rate tayo mamaya. Ang rate namin, currently ako, number 1 si Ta, tapos number 2 si Kim. Bun Cha, ganyan. Kaya piligan natin Check ito kung saan natin siya papasok. Kung 1, 2, or 3. Okay,
para alam nyo kung isang buncha lang ay tatry nyo rito, ano nga ba ang pupuntahan ninyo. Abangan! Order is ready! Guys, another day, another buncha tayo here in Hanoi. So, how do you eat your buncha? Meron ka ditong bun or yung kanilang rice noodles. Meron kang kasamang dipping sauce. Yung pinaka-soup niya guys, wherein dito mo ilalagay ang bun na may mga nakalagay na meatballs, grilled pork. Yan guys, and may kasama yang papaya and carrots. On the side, we have here ang ating spring rolls. This is shrimp, seafood, vegetable spring rolls. Meron kang choice to put chili and garlic on the side. And ito guys, para on the healthy side tayo, maglagay kayo ng green leafy vegetables. So, let's eat. First bite. Malasa din. Ay, kain tayo katabi ang president at ang vice president. Diba? Nasa tingnan view. Lapit tayo guys para mas lalo kayong matakam. Yep. Here ang spring roll guys, ang laki. Sausaw natin. Kaya ko ba to? Sarap. At sama na nga ako. Gamit tayo ng elevator. May elevator sila guys. Diba? Social. Tanan! Magbayad tayo. Total natin is 180,000. Pero ito yung pinakamura. Sa lahat ng kinainan natin, no? Tama. 180 lang or around 300 pesos. Kasi 200 per bowl yung iba namin nakakainan. So, ayan. Dito guys, sa labas, ang cashier nila. Bayad tayo. Dadalhin nyo yung resibo nyo guys. Tapos, cash is king all the time. Magdala kayo ng cash nyo. Dito, wala silang credit card. Okay guys, for our last buncha experience here in Hanoi, ang reason kung bakit tayo lumipad. Bakit lumipad ang aming team, the Bartolomes, sa Hanoi, Vietnam is para kumain sa pinakamasarap na buncha. So, ito na ang ating rating. So, for buncha, Huan Lin, guys, specifically, ang aking rating dito. Yung soup niya, guys, hindi siya, yung linamnam, may hinanap ako, guys. Parang yung konting asim, yung patis-ish, yun yung medyo kulang. Pero yung portion ng kanyang rice noodles, okay sa akin. Yung meat niya, malasang masarap. Ikaw, Han? Sa akin, yung Vietnam talaga, itong, specifically itong, ano ba to? Hanoi. Hanoi. Bunchable talaga siya. Bunchable. Bunchable siya, guys. Pero ito, yung nire-review namin is based dun sa quality tsaka personal experience namin. Hindi pa namin kino-consider yung price point kasi magkakaiba sila ng prices. Although hindi naman ganun magkakalayo. Pero for me, masarap naman to, worth to try. Tapos worth to see rin kung saan umupo si Obama. Nandun yung picture niya. So parang feeling mo, nakatabi mo siya at one point, di ba? Magkaiba lang ng oras. Pero yun, worth to try. Masarap rin naman yung meat. Pero yun nga, since ito yung last na buncha na pinuntahan natin, medyo may hinahanap ka. Kasi yung last night na yung sa bunchata, okay. Parehas lang naman nagutom kami, pero yun lang. Parang quality-wise, medyo may umangat. Pero ito, worth to try, promise. Tas yung price point niya, sulit. Yes, guys. Kung sa
affordability guys, ito ang pinakamura sa na-try natin. Pakita ko sa inyo kung ano-ano ba ang mga pinuntahan natin the past days here in Hanoi, Vietnam. Nagpunta tayo ng Bun Cha Dak Kim. Nakita nyo naman kumain tayo by the road. Next naman is kumain naman tayo ng nakapaa sa Bun Cha Ta at tumabi naman tayo kay President Obama dito sa Bun Cha Hualien. So yan guys, kung mag-rate na tayo, ito na ang rating natin. For our third place, ang third place natin goes to Bun Cha Hualien, kung saan tayo nandito sa araw na ito. Siguro dahil for the experience, no, nagpunta tayo dahil kilala siya, rave na rave siya for the experience and makasama nyo, makatabi nyo at some point ang President Obama. Pero guys, lasa-wise, syempre sa pagkain ng ating nire-rate dito, medyo nakulangan tayo sa panlasa, sa ating soup, sa ating dipping sauce. Yung portion naman ng ating noodles, tama lang siya guys. Tapos yung kanila naman na kasamang, ano ba to? Spring roll guys, medyo may kalakihan siya, no? Kaya hindi siya isang kainan, hindi bite size like yung iba nating na-try. Next naman, for number 2 natin, tingnan ko kung pareho tayo ni Jello. 1, 2, 3, go. Bun Cha Dak Kim. Pareho tayo. Hometown Bun Cha Ta. Yun guys, kung mag-rate naman ako, yun ang number 2 natin. First ever Bun Cha natin na tinry dito sa Hanoi, experience-wise. Katabi natin yung nagluluto, nasa bangkuan tayong kumain. Tinuruan tayo ng lolo sa tabi kung paano kumain ng Bun Cha. Malalaki ang portion doon guys. Yun, ang dami rin ng kanilang serving ng spring roll noon, ng noodles. So, parang kami sobra-sobra siya, pero yung sarap, yung linamnam, yung experience sa tabi. As a street food, nasa street ka talaga. Lasa ng dipping sauce, masarap siya. May pagka-asim, may pagka-patis, may pagka-sweet. Perfect. Pero kung may hahanapin talaga tayo na perfect place para sa amin guys, we're saying this, you know naman, very subjective ang panlasa, ang pagkain. Kung kami lang, sa experience namin, ang babalikan namin, ang number 1 sa amin ay ang Bun Cha Ta na kinainan natin kagabi. Portion wise, sakto. Bite size ng spring roll, sakto. Malasa, malinamnam ang dipping sauce. Kasama na yung kanyang mga pork, meatballs, perfecto. Mababait din ang kanilang service crew, at yun pa, bukas siya up until 10 p.m. So, wala nang rason para hindi kayo makakain ng Bun Cha. So, yun, ikaw. Sa akin, same yung second tsaka third ko. Kung ano yung third ni Joyce tsaka second, sa akin pinagtabla ko na lang. Siguro, it matters lang kung ano yung experience na gusto nyo. Like, if you want to eat beside the road, dun kayo sa Bun Cha Dak Kim. If you want to eat naman inside naman ng building, dito kayo. So, sa akin parang almost the same lang sila. It depends kung anong experience yung gusto nyo. Pero syempre, ang the best natin is Bun Cha Ta. Pero yun, yung Bun Cha Ta, kasi yung Bun Cha Ta guys, aside dun sa masarap na yung food na yun, masarap yung parang combination niya. Pag kumain kayo doon, tatanggalin nyo yung shoes nyo, very comfortable. Para kayo nasa bahay lang. Nakapaa kayo doon guys. Pwede makamedyas. Pero a little different experience naman. So, yun. Yun lang guys. 1% na lang. 1% na lang kami. Magpaalam na tayo sa mga naghahanap dyan kung ano ang una nyong dapat kainin kapag nandito kayo sa Hanoi, Vietnam. Go check out Bun Cha guys. A kind of their noodles with dipping sauce. So, maraming salamat sa pagsama sa aming Hanoi vlogs. Ito talaga ang tunay na dahilan kung bakit kami nandito. Craving natin yan. So, yun. Thank you so much for watching. Pauwi na tayo. Maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yabut Choice and on Instagram and JY on TikTok. I'll see you on the next one. Bye!